Praise the Lord everybody, this is Marisol Acsob again from Canada. Ngayon patuloy tayong mag-aaral sa salita ng ating Panginoon, but before ang lahat, let us pray. Lord Jesus, patuloy ka namin itataas, Panginoon, i-magnify, Panginoon, because your word is to be praised, so Lord God. Lord God, we come humbly to your presence, so Lord Jesus, forgive us for all the sins that we committed against you, Lord. Lord, anoint us, O Lord God, as we study your word, O Lord God Jesus. Anoint our hearts and our mind, O Lord Jesus, that we fully understand your word. Lord, be a center, O Lord Jesus, sa aming Bible study ngayon. I claim it in the name of Jesus. Amen and amen. So, ang ating topic ngayon, ito'y nagtatanong, isang katanungan na nagsasabing, have you received the Holy Ghost? So, itong Holy Ghost, hindi ito pwede tao ang magbigay nito. Ito ay galing sa ating Panginoon. Jesus said sa John 3:5, siya ay nagsabi na, Verily, verily, I say unto you, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So, itong sabi ng ating Panginoon sa John 3:5. So, requirements talaga sa isang tao na kailangan siya ay mabaptize sa Spirit. It means, ma-receive niya yung Holy Ghost. Dahil ito yung requirements natin, ito ang third requirement sa salvation natin. Dahil ang first is yung repentance, ang second is yung magpabaptize tayo sa water, and third, ito yung magpabaptize tayo sa Spirit ng ating Panginoon. Jesus foretold the glorious experience in John 3:5 when he said, Verily, verily, I say unto you, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So, this verse established the absolute necessity of receiving the Holy Ghost. Ang Holy Ghost, ito ay gift ng ating Panginoon bawat isa sa atin. Hindi ito para lang sa mayaman, hindi ito para lang sa mga edukado, hindi ito para lang sa mga kilalang tao, kung hindi para ito sa lahat. So, si Peter din, siya ay nag-preach. Maano natin ito, si Peter, nag-preach siya on the day of Pentecost. Kung maano natin yung na-filled na siya ng Holy Ghost, kasi alalahanin natin na before sa ascension ng ating Panginoon, nagsabi siya sa apostles na hindi muna sila mag-preach sa gospel until they receive the promise, which is the Holy Ghost. So, ang ginawa ng mga apostles, yung 120 na tao, including the mother of Jesus and disciples of Jesus, nag-wait sila doon sa Jerusalem with prayer and supplication until God outpoured His Holy Ghost upon them. Hanggang binigay ng Panginoon yung promise sa kanila. So, ang ating Panginoon, pinapromise na niya ito before siya bumalik sa kanyang kaharian. Yung nasa earthly ministry siya, hindi niya ito naibigay kasi hindi pa siya nag-glorified. Pero yung nag-glorified na ang ating Panginoon, resurrected from the dead, and then bumalik na siya sa kanyang kaharian, kaya binigay niya ito. Ito'y promise ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. So si Peter, kung maano natin sa Acts 2:38, siya nag-preach. Una doon, sinabi ni Peter na repent. Pangalawa, baptize in the name of Jesus Christ for the remission of your sin. So, kailangan tayong mag-repent. Ang repentance, alam natin ito na hindi ito one bill process. Ang repentance, kailangan na tayo'y humingi ng tawad sa ating Panginoon araw-araw dahil araw-araw din kita nagkasala. So, kailangan tayong humingi ng tawad sa ating Panginoon. First step sa ating salvation is repentance. Second, we must be baptized in the name of Jesus Christ. So, ito ay by immersion. Hindi sprinkle with water, but by immersion. Kailangan maraming tubig. Kaya,
ang pangatlo na step sa ating salvation, sa ating plan sa salvation, ito yung baptism of the Holy Spirit. Ang baptism sa Holy Ghost, hindi ito binibigay ng tao, kung hindi ang Panginoon lang ang makabaptize nito. So si Peter told the apostles, spoke in Acts 2:38 about the Holy Ghost experience. He later described the feeling with the Creator dwells within this creation through the baptism of the Holy Ghost, saying it is a joy unspeakable. So yung ma-receive natin ang Holy Ghost, maramdaman natin ang unspeakable joy. So, and full of glory sa ating Panginoon. Ito ang pag-describe ni Peter as a righteousness and peace and joy according to Romans chapter 14 verse 17. The baptism of the Holy Ghost is a promise to all who obey God, commanded to repent, who exercise faith in Jesus Christ. So ito ay kailangan, ito ay promise sa lahat ng mga believers. Ito ay promise sa bawat isa sa atin na naniniwala, na nanampalataya sa ating Panginoon. Kaya si Apostle Paul din nagsabi din sa Romans chapter 8, kung makita natin dito si Apostle Paul, nagsabi din siya sa Romans chapter 8 verse 9 na, but ye are not in the flesh but in the Spirit. Sabi pa ni Paul, if so that the Spirit of God dwell in you. Kung ang ma-receive natin ang Spirit ng ating Panginoon, ang Holy Ghost, ang Spirit ng Panginoon tumira na sa ating buhay. We are the temple of God. Ang ating Panginoon, God is the Spirit, so siya din ay titira sa ating buhay as a Spirit. So if any man have not the Spirit of Christ, he is none of His. Kung wala tayong Espiritu ng ating Panginoon, hindi tayo belong sa ating Panginoon. So, kailangan natin na may ma-receive natin ang Holy Ghost dahil ito'y very important sa ating pananampalataya sa ating Panginoon bilang isang believers. Hindi tayo lalago sa ating pananampalataya kung wala tayong Holy Ghost. Hindi natin ma-receive ang Holy Ghost. Nang dahil ang Holy Ghost, ito yung nagbibigay sa atin ng strength, courage to endure until the end. Sabi pa ng Panginoon, the Bible says sa Mark that he that endureth until the end shall be saved. So, hindi tayo pwedeng maka-endure until the end kung wala tayong Holy Ghost. Dahil kunting problema lang, ma-fall down na tayo. Kunting trials lang, we give up already. Pero kung may Spirit ka ng ating Panginoon, ito ang nagre-remind sa'yo. Ito ang nagbigay strength sa'yo. At ito parang oil, ito nakagaya sa sakayan, hindi umandar yung sakyanan po yung car kung hindi mo lalagyan ng gasolina. Kagaya din sa ating buhay, spiritually, kung hindi natin ma-receive yung Holy Ghost ng ating Panginoon, yung Holy Spirit ng ating Panginoon, hindi tayo lalago sa ating pananampalataya. Maging stagnant Christian tayo. But, if you are filled with the Holy Ghost, you have boldness to share the gospel, you have boldness to share to your friends about Jesus, about the love of Jesus. Hindi ka na matakutin, hindi ka na shy na mag-share sa gospel ng ating Panginoon. Kasi sabi pa sa Acts 1:8, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. So, ang Holy Ghost, ito ay nagbibigay sa atin ng power bilang a Christian. Alam natin na hindi tayo nakipaglaban sa flesh and blood. Kung hindi ang ating kaaway, hindi natin makikita spiritually, nakipaglaban tayo. Kaya kailangan natin na may spirit tayo ng Panginoon. Dahil kung wala ang Panginoon sa ating buhay, we are a defeated Christian. Kaya kailangan sa mga lalo na sa mga new converts, kailangan, ini-encourage ko kayo na kailangan talaga na try your very best na ma-receive nyo ang Holy Ghost. Kasi promise na yan ng Panginoon sa atin. Just claim it. Ibibigay yan ng ating Panginoon. Just come humbly to His presence. Magpakumbaba tayo. Maghingi tayo ng tawad. Ibibigay yan ng ating Panginoon. Ang Holy Ghost, hindi ito one time lang na once na-receive natin is enough.
Hindi. Bilang isang Christian, kailangan magpa-refill tayo araw-araw sa Spirit ng ating Panginoon. Huwag nating hahayaan na yung Spirit ng Panginoon hindi na natin mafe-feel. Huwag nating hahayaan na pumunta ka sa church, pagpasok mo empty, lumabas ka na empty din. Huwag niyong hahayaan. Kailangan nyo na pagpasok nyo sa church, empty kayong pumasok, lumabas kayo na full kayo of joy, full of happiness dahil sa presensya ng ating Panginoon. Hindi pag-check sa attendance ang pagpunta sa church. Pagpunta natin, kasama kagaya ng iba, yung sinasabi na nila na physically present but mentally absent. Ang pagpunta natin sa church, we need na kailangan natin na ang ating buhay maging living sacrifice ito sa ating Panginoon. Sabi pa sa Romans 12:1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. So kailangan natin na ang ating buhay gawin natin itong living sacrifice sa ating Panginoon. Nga, kung papasok tayo during Sunday or any days na may church service o online service, dahil kailangan natin, ang Panginoon nasa lahat siyang lugar. He is the omnipotent, omniscient, and omnipresent God. Nasa lahat siya. Kaya kahit saan ka man, kung tatawag ka sa ating Panginoon, siya ay nandyan. Mafe-feel mo yung presensya niya. Kaya huwag nating hahayaan na maging normal lang ang ating pananampalataya sa ating Panginoon, na maging normal lang na para lang magpakita tayo sa ating brother, sa ating sister na present tayo sa church, o magpakita tayo, maging hypocrite tayo na we are a godly person. Huwag nating hahayaan na yung spiritual standing natin sa ating Panginoon, hindi tayo lumalago. Kailangan tayong naka-plug in sa ating Panginoon lagi. Dahil ang ating Panginoon naman talaga, desire niya na to dwell among His people. Yun ang desire ng ating Panginoon. So ang Panginoon hindi makatira sa ating buhay kung hindi natin siya isisik, hindi natin siya hahanapin. Kailangan tayong maghahanap sa presensya ng ating Panginoon. Alam niyo, kung matanggap niyo ang Holy Ghost, ito ay may 9 fruits of the Spirit according to Galatians chapter 5 verse 22 to 23. So kailangan natin na matanggap ito kasi ito ang magpapatibay sa ating buhay at magbago yung ugali natin. Hindi natin pwedeng baguhin ang ating ugali. Sa sarili lang natin, hindi natin kaya. Pero kung may Spirit, ma-receive mo yung Holy Ghost, ito ay makapagbago sa iyong buhay. Maging change ka na noon ay hindi ka marunong magmahal, marunong ka nang magmahal. Dahil sa Holy Ghost na natanggap mo, dahil sa Spirit ng Panginoon na nasa iyo, na tumira sa iyong buhay. Kaya kailangan natin na sikap tayo na matanggap natin ang Holy Ghost na promise ng ating Panginoon. Marami pong salamat and God bless us all.